Nakatayo ako sa harap ng salamin habang maingat na itinuwid ang kwelyo ng mamahaling tuksido ni Dante. Isang dekada. 10 taon ko ring binuo ang imahe ng lalaking ito bilang pinakamahusay na negosyante sa Maynila. Hinaplos ko ang kanyang balikat damang-dama ang tibay ng tela na binili ko gamit ang huling sentimo mula sa mana ng aking yumaong ama. Nginitian niya ako sa refleksyon ng salamin, isang ngiting dati-rati ay nagpapalunod sa akin sa ligaya. Ngunit ngayong gabi, tila may kakaibang lamig na humahaplos sa aking batok. Sige nahon, mag-unahan na tayo sa hotel ballroom, sabi ni Dante, habang kinukuha ang kanyang relo. Kailangan kong dumaan sandali sa opisina para sa huling pirma ng merger. You look beautiful, Mireya. This night is for us. Tumango ako nang may matamis na ngiti. Pinanood ko siyang lumabas ng aming silid. Ang bawat hakbang niya ay tunog ng tagumpay. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya, ibinigay ko ang lahat, ang aking karera, ang aking pangalan, at ang bawat patak ng aking pawis para lamang maging matayog ang kanyang lipad. Nanatili ako sa loob ng ilang minuto, ninanamnam ang katahimikan ng mansyon na pinaghirapan naming itayo. Ngunit may nakalimutan si Dante. Ang kanyang telepono ay naiwang umiilaw sa ibabaw ng vanity table. Akmang kukunin ko ito para ihabol sa kanya nang biglang lumabas ang isang notification. Isang mensahe mula sa kanyang secretary, si Selena. Mabilis ang tibok ng puso ko nang buksan ko ang audio clip na ipinadala nito. Inakala ko ay tungkol lamang ito sa negosyo, ngunit ang unang boses na narinig ko ay hindi kay Selena. Iyon ay ang boses ni Dante Baritono at puno ng paghamak. Hindi mo kailangang magselos, Selena. Si Mireya ay parang isang kasangkapan lang na maayos ang pagkakagawa. Ginamit ko ang yaman ng tatay niya para itayo ang imperyong ito, at ngayong nasa akin na ang lahat, she's just a glorified maid with a wife title. Konting tiis na lang, babe. Napatigil ang paghinga ko. Ang bawat salita ay parang isang matalim na aspile na itinutusok sa aking pandinig. Ngunit hindi doon nagtapos ang parusa. Narinig ko ang maharot na tawa ni Selena sa kabilang linya. How about Inigo? Ayaw mo ba talagang malaman niya na ako ang tunay niyang 6 na taon na siyang inaalagaan ng babaeng yan, Dante? Baka mas mahal na niya si Mireya kaysa sa akin. Tumawa si Dante, isang tunog na hindi ko akalaing magmumula sa lalaking pinangakuan ko ng buhay. Huwag kang mag-alala. Ang bata ay instrumento lang para manatili siyang sunod-sunuran. Inigo is our son, Selena. Siya ang magiging tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan ni Mireya, habang ang babaeng iyon ay itatapon ko sa kalsada kapag nakuha ko na ang huling pirma niya sa merger papers mamayang gabi. Ang katahimikan sa silid ay naging nakabibingi. Ang hanging nilalanghap ko ay tila naging lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat selula ng aking katawan. 6 na taon. 6 na taon kong minahal ang batang akala ko ay bunga ng aming pag-ibig. 6 na taon kong tiniis ang sakit ng panganganak na ang resulta ay isang sanggol na sinabi nilang namatay para lamang palitan ng anak ng kabit niya. Naramdaman ko ang init ng luha sa aking mga mata, ngunit bago pa ito makapatak, ay agad kong itinaas ang aking ulo. Isang kakaibang lamig ang gumapang mula sa aking puso patungo sa aking mga ugat. Ang Mireya na marunong umiyak ay dahan-dahang namamatay sa sandaling iyon. Ang natira ay isang Serena, isang babaeng wala nang nararamdaman kundi ang pagnanasang makita silang nasusunog sa sarili nilang apoy. Mireya, sigaw ng aking biyenan na si Doña Remedios mula sa labas ng pinto. Bakit hindi ka pa nakabihis? Kanina pa naghihintay ang mga bisita sa hotel. Huwag kang maging pabigat sa anak ko ngayong gabi. Napakaraming investors ang nandoon. Tiningnan ko ang telepono ni Dante sa aking kamay. Maingat ko itong ibinalik sa dating pwesto. Hinarap ko ang pinto ng may kalmado at blankong ekspresyon. Ang ganting matwid ay hindi nagsisimula sa ingay kundi sa isang planadong katahimikan. Lalabas na pumamasagot ko nang may boses na kasing talas ng labaha. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong ang gabing ito ay hindi ninyo makakalimutan kailanman. Lumakad ako patungo sa walk-in closet. Hindi ko kinuha ang gown na pinili ni Dante para sa akin. Sa halip, kinuha ko ang isang itim na dress na kasing dilim ng aking balak. Kinuha ko ang aking pulang lipstick at madiing iginuhit ito sa aking labi. Hindi ito kulay ng pag-ibig kundi kulay ng digmaan. Habang bumababa ako sa hagdan, bawat hakbang ng aking stilettos ay tila isang hatol ng kamatayan para sa nakaraan. Tumingin ako sa litrato naming pamilya na nakasabit sa dingding. Si Dante, ako,
at si Inigo. Isang perpektong kasinungalingan. Dinampot ko ang isang mamahaling florera sa gilid at dahan-dahang binitawan ito. Ang pagkabasag ng porselana sa sahig ay hindi nagdulot sa akin ng gulat. Sa halip ito ang naging hudyat ng aking paglaya. Hindi ako iiyak. Hindi ako magsusumamo. Kukunin ko ang lahat ng sa akin, ang aking pera, ang aking dangal, at ang katarungan para sa anak kong kinuha nila. Paglabas ko ng pinto, sumalubong sa akin ang malamig na hangin ng gabi. Sumakay ako sa sasakyan at tiningnan ng driver sa rearview mirror. Sa hotel, kuya, huwag kang magmadali. Gusto kong namnamin ang bawat segundo bago gumuho ang mundo ni Dante Vergara. Ang unang naramdaman ko ay ang amoy ng sunog na goma at ang malapot na init ng dugong dumadaloy sa aking noo. Nakabaligtad ang mundo. Ang sasakyang regalo sa akin ni Dante noong nakaraang taon ay naging isang kulungang bakal na unti-unting nilalamon ng apoy sa madilim na bangin ng Batangas. Sinubukan kong igalaw ang aking mga kamay, ngunit ang bawat pagkilos ay tila isang libong hiwa ng patalim sa aking katawan. Sa labas ng basag na bintana, nakita ko ang isang anino. Isang bulto ng lalaki na nakatayo sa itaas ng kalsada malayo, ngunit sapat na para makilala ko ang kanyang tindig. Si Dante. Hindi siya tumatawag ng saklolo, hindi siya sumisigaw. Pinapanood niya lang ang paglamon ng apoy sa akin, tila isang manonood na naghihintay sa huling eksena ng isang dula. Sa tabi niya, isang babae ang lumapit at humawak sa kanyang braso, si Selena. Mula sa malayo, nakita ko ang paghagis niya ng isang puting tela sa bangin, isang huling paalam na puno ng panunuya bago sila tuluyang tumalikod at sumakay sa kanilang sasakyan. Doon namatay ang huling bahagi ng aking puso na nagmamahal pa sa kanya. Ang bawat luhang pumatak mula sa aking mata ay agad na natuyo ng init ng apoy, pinalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Kung ito ang nais ninyo, ibibigay ko sa inyo ang bangkay ni Mireya Salcedo. Ngunit asahan ninyo ang pagbabalik ng inyong impyerno. Naramdaman ko ang isang kamay na humahatak sa aking balikat. Isang matandang babae na may suot na abito ng madre, ang pilit na hinihila ako palabas ng nagbabagang bakal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit puno ng lakas. Huwag kang bibitiw, anak, may plano pa ang Panginoon para sa'yo. Bulong niya sa gitna ng ingay ng naglalagablab na apoy. 3 buwan ang lumipas sa loob ng isang maliit at tago na kumbento sa labas ng lungsod. Ang bawat araw ay isang pakikipaglaban sa hapdi ng mga sugat at sa mas matinding hapdi ng katotohanan. Habang dahan-dahang tinatanggal ni Sor Esperanza ang mga benda sa aking mukha, hindi ako dumaing. Ang sakit ay naging kaibigan ko na ang nagpapaalala sa akin kung bakit kailangan kong manatiling buhay. Sor Esperanza, ang mga dokumento. Tanong ko sa aking unang pagkakataon na makapagsalita ng malinaw. Ang aking boses ay hindi na ang malambing na boses ng asawang si Mireya. Ito ay naging paus mababa at puno ng awtoridad. Inabot niya sa akin ang isang lumang sobre. Totoo ang hinala mo, Mireya. Ang record sa ospital 6 na taon na ang nakalilipas ay sadyang niretoke. Ang batang babae na isinilang mo, hindi siya namatay. Idineklarang stillborn, ngunit walang record ng libing o bangkay na inilabas sa punerarya. Isang nurse ang kumuha sa kanya sa ilalim ng utos ni Selena Aragon. Niyari ko ang aking mga kamao hanggang sa mabaon ang aking mga kuko sa aking palad. Ang aking anak. Ang tunay kong dugo at laman ay kung nasaan habang ako ay nagpakapagod mag-alaga sa anak ng babaeng pumatay sa aking kaligayahan. Ngunit may isa pang nadiskubre si Sor Esperanza, isang lihim na account na iniwan ng aking ama bago siya mamatay, isang trust fund na nakapangalan sa isang Serena Montemayor. Isang pangalang hindi alam ni Dante, isang yaman na hindi niya nagawang nakawin dahil sa kanyang labis na kumpiyansa. Hinarap ko ang salamin. Ang mukhang nakikita ko ay hindi na ang maamong mukha ng dating ako. Dahil sa mga operasyon at sa mga pilat na dahan-dahang naghihilom, isang bagong anyo ang sumilang. Mas matapang ang mga mata, mas matulis ang panga, at may aura ng isang reynang galing sa digmaan. Simula sa araw na ito, Sor Esperanza, patay na si Mireya. Sabi ko habang tinititigan ang aking bagong refleksyon. Isilang natin si Serena Montemayor. At sa bawat sentimong ibinulsa ni Dante, sisiguraduhin kong babayaran niya ito ng kanyang sariling dugo at dangal. Lumabas ako sa balkonahe ng kumbento, nakatanaw sa malayo, kung saan naroon ang kislap ng mga ilaw ng Maynila. Isang estrangherong buhay, may bagong mukha,
at may pusong gawa sa yelo. Kinuha ko ang aking bagong telepono, ang unang hakbang sa pagbawi ng aking trono. Ngunit bago ko pa madial ang numero ng aking abogado, isang hindi kilalang numero ang tumawag sa akin. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis, ngunit ang aking mukha ay nanatiling blangko. Sinagot ko ito nang hindi nagsasalita. Alam ko ang nangyari sa Batangas, Mireya. O mas gusto mong tawaging Serena. Isang boses ng lalaki malalim at puno ng misteryo ang narinig ko sa kabilang linya. Huwag kang matakot. Hindi ako ang iyong kaaway. Sa katunayan, ako ang may hawak ng pirasong kulang sa iyong paghihiganti. Napatigil ako. Walang sino man ang dapat nakakaalam na buhay ako. Ang hangin sa paligid ko ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang katarungang akala ko ay ako lang ang bubuo, tila may ibang arkitekto pang nakikialam. Sino ka? Tanong ko. Ang aking boses ay walang panginginig. Ang taong magsasabi sa iyo kung nasaan ang tunay mong anak, sagot ng lalaki bago tuluyang maputol ang linya. Naiwan akong nakatitig sa screen ng telepono. Ang laro ay nagsisimula na, at sa pagkakataong ito, hindi lang buhay ko ang nakataya, kundi ang buhay ng anak na inakala kong pumanaw na. Ang amoy ng mga sariwang liryo at mamahaling pabango ay bumabalot sa dambuhalang ballroom ng Manila Hotel, ngunit para sa akin, tila amoy ng napanis na pagkatao ang nananaig sa hangin. Nakatayo ako sa bukana ng pinto, ang aking itim na gown na gawa sa seda ay dahan-dahang humahaplos sa pulang alpombra. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang bigat ng mga brilyanteng nakasabit sa aking leeg, mga hiyas na kasing lamig ng aking mga mata. Sa gitna ng entablado, nakita ko sila. Si Dante mukhang kagalang-galang sa kanyang puting tuxedo at si Selena na parang isang reyna kung kumapit sa braso ng aking asawa. Suot ni Selena ang isang emerald gown na alam kong binili gamit ang perang ninakaw nila sa kumpanya ni Papa. Ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw, puno ng kayabangan at kawalang hiyaan. Tila nakalimutan na nila na 3 taon na ang nakalilipas, iniwan nila ang isang babaeng nag-aapoy sa bangin. Ladies and gentlemen, anunsyo ng MC, ang kanyang boses ay puno ng sigla. Let us all welcome the newest major investor of the shipping industry, the heiress of the Montemayor Group, Miss Serena Montemayor. Ang lahat ng mata ay lumingon sa akin. Ang bulungan ng mga tao ay tila isang dagat na dahan-dahang humahati upang bigyang daan ang aking paglakad. Nakita ko ang pagtigil ng baso ng wine sa labi ni Dante. Ang kanyang mga mata ay naningkit, tila sinusubukang hanapin sa aking mukha ang isang aninong pamilyar, ngunit ang nakita niya lamang ay isang estrangherong bilyonaryo na may taglay na kapangyarihang hindi niya kayang abutin. Miss Montemayor, it's an honor to finally meet the woman who's buying half of the ports in Luzon. Lumapit si Dante, ang kanyang ngiti ay puno ng paghanga at pagnanasa. Hindi niya ako nakikilala. Ang mukhang dumaan sa hapdi ng operasyon at ang aura ng isang babaeng nagmula sa impyerno ay sapat na para burahin si Mireya sa kanyang alaala. The honor is mine, Mr. Vergara. Sagot ko, ang aking boses ay kalmado at may tunong aristokrata. I've heard so much about how you expanded your empire. Quite a strategy, I must say. Napansin ko ang bahagyang pagkabahala sa kanyang mga mata, ngunit agad itong napalitan ng kislap ng pagkagusto. Habang nag-uusap kami, lumapit si Selena, ang kanyang mukha ay puno ng peking kabaitan at insecurity na pilit itinatago sa ilalim ng makapal na makeup. Oh, Dante honey, sino itong magandang bisita mo? Sabi ni Selena, ang kanyang boses ay kasing tamis ng sirang asukal. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, tila sinusukat kung ako ba ay isang banta. Selena, meet Miss Serena Montemayor. Serena, this is my wife Selena, pagpapakilala ni Dante. Wife, tinaasan ko siya ng kilay, isang munting ngiti ng pangungutya ang sumilay sa aking mga labi. How interesting. I thought the legendary Dante Vergara was a widower of a very tragic accident. Biglang tumahimik ang paligid namin. Nakita ko ang pagkaputla ni Selena at ang paglunok ni Dante. Ang hiya na dapat nilang maramdaman ay wala doon, tanging takot lamang na baka mahalungkat ang nakaraan. Ngunit bago pa sila makasagot, isang maliit na bata ang tumakbo patungo sa kanila. Mommy, I want to go home. I'm tired, Tom. Sabi ni Inigo. Ang batang inalagaan ko ng 6 na taon. Ang batang akala ko ay anak ko. Nakita ko ang biglang pagbabago ng mukha ni Selena.
Hindi pagmamahal ang rito kundi inis. Mabilis niyang hinawakan ang braso ng bata ang kanyang mga kuko ay bumaon sa manipis na balat nito. Don't be a brat, Inigo, we're talking to a VIP. Bulong ni Selena, ngunit sapat na para marinig ko ang gigil sa kanyang boses. Ang puso ko ay tila pinipiga. Gusto kong saktan si Selena sa harap ng lahat. Gusto kong bawiin ang bata. Ngunit nanatiling bato ang aking panlabas na anyo. Ang Mireya sa loob ko ay sumisigaw sa sakit, ngunit ang Serena sa harap nila ay tumingin lang ng husto sa bata. He's a handsome boy, sabi ko, lumuhod ako ng bahagya upang mapantayan ang bata. Don't worry, little one. Sometimes the people we call family are the ones who deserve us the least. Right, Mr. Vergara? Tumayo ako at tiningnan ng diretso sa mata si Dante. Ang kanyang pagkalito ay nagsisimula ng maging kuryosidad. I have a lot of business proposals for you, Dante, but be careful. I don't just invest in companies, I invest in people's souls. Iniwan ko silang tulala sa gitna ng ballroom. Ang bawat hakbang ko palayo ay tila isang latay ng katarungan. Ngunit habang papunta ako sa terrace para kumuha ng hangin, isang kamay ang humawak sa aking siko. Mabilis akong lumingon, ang aking kamay ay handa ng sumampal. Isang lalaking naka-black suit, may matalim na tingin at misteryosong ngiti ang nakatayo sa harap ko. Ang lalaki sa telepono. You're doing great, Serena, bulong niya. Ang kanyang mukha ay malapit sa aking tainga. But you missed one thing. Look at the fountain. Your daughter is not in a slum area. She's closer than you think. Nanigas ang buong katawan ko. Lumingon ako sa direksyon ng fountain sa labas ng ballroom. Isang maliit na batang babae na may suot na uniforme ng isang service staff ang mabilis na naglalakad, dala-dala ang isang tray ng mga baso. Sa kanyang leeg nakita ko ang isang maliit na kwintas, ang kwintas na ibinigay ko sa aking sanggol bago ako mawala ng malay 6 na taon na ang nakalilipas. Mireya, tawag ni Dante mula sa likuran ko, ang kanyang boses ay puno ng pagduda at panginginig. Ikaw ba talaga yan? Mireya, isang bulong na tila galing sa ilalim ng lupa ang narinig ko. Ang kamay ni Dante sa aking siko ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pilit na binabagtas ang bawat guhit ng aking mukha. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Walang gulat, walang panginginig, walang kahit isang patak ng emosyong maglalantad sa akin. Tinitigan ko ang kanyang mga kamay na nakahawak sa aking braso, tila isang maduming insekto na dapat ay agad na pinalis. Isang mapait at malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Mr. Vergara, is that the name of your deceased wife? Ang boses ko ay kasing talas ng kristal. I find it quite offensive to be called by a dead woman's name. O baka naman masyado kang binabagabag ng iyong konsensya, kaya kung sino-sino na ang nakikita mo na bigla si Dante. Mabilis niyang binitiwan ang aking siko at tila napaso sa lamig ng aking pakikitungo. Sa pagkakataong iyon, lumapit si Selena, ang kanyang mukha ay puno ng hinala at panunubok. Honey, what's happening? Why are you bothering Miss Montemayor? Sabi ni Selena, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa aking leeg sa diamanteng kwintas na tanging ang isang tulad ko lamang ang kayang magsuot. Wala, Selena. I just thought. Napayo ko si Dante, ang kanyang kayabangan kanina ay tila naglaho na parang bula. Don't mind him, Miss Paul, Serena, singit ni Selena habang pilit na kumakapit sa braso ni Dante. Masyado lang siguro siyang pagod sa pagpapatakbo ng kumpanya. You know, it's not easy being the most powerful man in the shipping industry. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ko. The most powerful, interesting. Because based on the latest financial reports I've seen, the Vergara Group is drowning in debt. In fact, you're about to lose your main port in Batangas if you don't get an investor within the next 48 hours. Ang mukha ni Dante ay naging kasing puti ng kanyang tuxedo. Ang katahimikan sa pagitan namin ay naging mabigat, tanging ang tunog ng tubig mula sa fountain sa labas. Ang naririnig, ang bawat patak ay tila isang segundong papalapit sa kanilang pagbagsak. Hindi ko sila hinayaang makasagot. Muli kong itinuon ang aking paningin sa maliit na batang babae sa may fountain, ang aking anak. Nakita ko ang isang supervisor na galit na hinablot ang kanyang braso dahil lamang sa isang basong nabasag. Ang bawat luhang pumatak mula sa mata ng bata ay tila naging apoy na lalong nagpaalab sa aking puot. Gusto kong sumigaw, gusto kong patayin ang bawat taong nanakit sa kanya, ngunit nanatiling yelo ang aking anyo. Huwag ngayon, Mireya. Darating tayo dyan, bulong ko sa aking sarili. Actually, Dante, pagpapatuloy ko, dahan-dahan kong inilabas ang isang gintong business card
mula sa aking clutch bag. I'm here to offer you a lifeline. I am interested in buying 60% of your company, but only if you agree to my terms. 60% bulalas ni Selena. That's practically giving you the whole empire. Take it or leave it, malamig kong sagot. Mamatay ang kumpanya ninyo o mabuhay sa ilalim ng aking mga kamay. Pumili kayo. Nakita ko ang paglunok ni Dante. Ang desperasyon sa kanyang mga mata ay ang pinakamasarap na tanawin para sa akin. Habang nag-iisip siya, kinuha ko ang aking wine glass at marahang ininom ang laman nito. Sa bawat lagok nararamdaman ko ang tamis ng tagumpay na dahan-dahang dumarating. Lumapit ako kay Dante sapat na para maamoy niya ang aking pabango, ang parehong pabango na ginagamit ni Mireya, ngunit sa pagkakataong ito, hinaluan ko ito ng isang kemikal na nagbibigay ng mas matapang at ibang amoy. Isang psikolohikal na laro upang lalo siyang mabaliw sa pagduda. Visit my office tomorrow morning, Dante. Alone, bulong ko, ang aking boses ay puno ng seduksyon na may kasamang banta. Let's see if you're still the man who can handle a merger, or if you've grown soft over the years. Iniwan ko silang dalawa na tila mga estatwa sa gitna ng karangyaan. Habang naglalakad ako palayo, hinarangan ko ang daan ng supervisor na sumasigaw sa aking anak. Kumuha ako ng 1,000 piso mula sa aking bag at binitawan ito sa harap ng lalaki. Stop shouting, it's disturbing the guests, sabi ko nang hindi man lang siya tinitingnan. And give the girl a break. She's too young to handle your incompetence. Saglit na nagtagpo ang mga mata namin ng batang babae. Ang kanyang mga mata, ang eksaktong kopya ng aking mga mata. Isang munting kislap ng pagkilala ang tila dumaan sa kanya, ngunit agad akong umiwas. Hindi pa ito ang tamang oras para maging ina. Ngayon kailangan ko munang maging isang mamamatay tao ng mga pangarap ni Dante. Pagpasok ko sa aking sasakyan, agad kong tinawagan ang aking head of security. Is it done? Yes, Miss Serena. Binili na namin ang lahat ng utang ng mansyon ng mga Vergara. Bukod sa kumpanya, kontrolado mo na rin ang bubong na tinitirhan nila. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko. Isang hakbang na lang. Ngunit nang buksan ko ang aking tablet para tingnan ang CCTV feed ng bahay ni Dante, napatigil ako. Nakita ko si Selena sa loob ng lumang silid ni Mireya. May hawak siyang isang maliit na kahon, ang lihim na vault na akala ko ay wala nang nakakaalam. At sa kanyang kamay hawak niya ang aking tunay na passport na hindi ko nagawang kunin bago ang aksidente. Dahan-dahan niyang binuksan ang passport at inihambing ang litrato doon sa isang candid na litrato ni Serena Montemayor na nakuha niya mula sa isang magazine. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagkaroon ng isang demonyong ngiti. Nakatitig ako sa malawak na tanawin ng Makati mula sa bintana ng aking opisina sa ika-40 palapag. Ang lungsod sa ibaba ay tila isang malaking chessboard at bawat gusali, bawat sasakyan ay bahagi ng larong ako ang nagdidikta. Hawak ko ang isang baso ng malamig na tubig, pinagmamasdan ang pagdaloy ng pawis sa labas ng baso, tila ang mga luha ni Mireya na matagal ko nang pinatuyo. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pinto ay bumasag sa katahimikan. Hindi ko kailangang lumingon para malaman kung sino ang pumasok. Ang mabigat na hakbang at ang amoy ng mamahaling tabako na pilit na itinatago ng pabango si Dante. You're 10 minutes late, Mr. Vergara, malamig kong sabi nang hindi humaharap sa kanya. Sa mundo ko ang 10 minuto ay katumbas ng milyong-milyong piso. Masyado ka na yata naging kampante sa pag-upo sa tronong hindi mo naman pag-aari. Serena, please? Traffic lang, sagot ni Dante. Ramdam ko ang panginginig sa kanyang boses, ang pagkawala ng dating autoridad na ginagamit niya para maliit-maliitin ako noon. Tungkol sa merger, kailangan ko na ang initial investment. Ang mga supplier sa Batangas nagsisimula na silang mag-demand ng payment. Hinarap ko siya. Naupo ako sa aking leather chair at tiningnan siya ng diretso sa mata. Inilapag ko ang isang makapal na folder sa mesa. Bakit ko ibibigay ang pera ko sa isang taong hindi man lang maayos ang sariling pamamahay? I heard your wife Selena caused a scene in one of my retail stores yesterday. Napaka-cheap, Dante. Hindi ganyang klaseng partner ang kailangan ko. Aayusin ko yan, Serena. Si Selena lang yon, alam mo naman ang mga babae emotional. Don't use gender as an excuse for incompetence, putol ko sa kanya. At isa pa, may bisita ka. Bumukas muli ang pinto at pumasok si Doña Remedios, ang aking dating biyenan. Nakasuot siya ng ternong akala mo ay pupunta sa isang inaugurasyon, dala ang kanyang abanikong ginto. Ang kanyang mukha ay puno ng puot nang makita ako, ngunit pilit niyang pinapanatili ang kanyang dangal.
Dante, ano ang ginagawa mo rito? Bakit ka nagmamakaawa sa babaeng ito, bulyaw ni Doña Remedios? Tumingin siya sa akin ng may pandidiri. Miss Montemayor, huwag mong isipin na dahil may pera ka, ay kontrolado mo na ang pamilya Vergara. May pangalan kaming pinangangalagaan. Tumayo ako ng dahan-dahan. Lumakad ako palapit sa matanda, ang bawat tunog ng aking sapatos sa sahig ay tila isang babala. Pamilya pangalan, madam, ang pangalan ninyo ay nakasulat na sa listahan ng mga foreclosure ng bangko. Ang mansyong tinitirhan ninyo, ang mga alahas na suot nyo ngayon, lahat yan ay utang. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa kayo natutulog sa kalsada ay dahil sa perang iniaalok ko sa anak mo. Wala kang galang akmang itataas ni Doña Remedios ang kanyang kamay para sampalin ako, ngunit mabilis kong nahawakan ang kanyang pulso. Ang aking hawak ay kasing higit ng bakal. Hindi na ito ang panahon kung saan ang apelyido ay sapat na para makakuha ng respeto, bulong ko sa kanyang tainga, sapat na para manginig siya. Ang perang hawak ko ang nagdidikta ng inyong hininga. Kaya kung gusto ninyong manatiling may bubong ang inyong ulo, matuto kayong yumukod sa harap ko. Binitawan ko ang kanyang kamay ng may pandidiri. Napaupo ang matanda sa sofa, hinihingal sa gulat at kahihiyan. Si Dante ay nanatiling nakatayo, hindi man lang nagawang ipagtanggol ang kanyang ina. Ang kanyang greed ay mas matimbang kaysa sa kanyang filial duty. Umalis na kayo, sabi ko habang bumabalik sa aking mesa. Dante, the papers are ready. Sign them or watch your empire turn into dust by sunset. Nang makaalis ang dalawa, agad kong tinawagan ng aking private investigator. Nasaan si Nurse Lita? Nasa isang lumang apartment sa Tondo, Miss Serena. Mukhang natatakot siya. May mga tauhan si Selena na nakabantay sa paligid. Kunin niyo siya, ngayon din. Gamitin niyo ang kahit anong paraan, huwag niyo siyang sasaktan, pero huwag niyo siyang hahayaang makatakas utos ko. Pagkalipas ng 2 oras, dinala sa akin si Nurse Lita. Ang babaeng tumanggap ng pera para itapon ng aking anak. Nanginginig siya, hindi makatingin sa akin ng diretso. Ang silid ay madilim, tanging ang liwanag mula sa aking desk lamp ang nagbibigay ng anino sa aming mga mukha. 6 na taon, Lita, simula ko ang aking boses ay puno ng pait. 6 na taon mong itinago ang katotohanan. Nasaan ang anak ko? Ma'am, Miss Serena, napilitan lang po ako, iyak ng nurse. Si Selena, binalaan niya ako. Papatayin niya ang pamilya ko kung hindi ko susundin ang utos niya. Ang bata ay hindi ko itinapon sa kalsada. Ibinigay ko siya sa isang malayong kamag-anak na nagtatrabaho sa mga Vergara bilang tauhan. Gusto ko siyang manatiling malapit sa iyo para balang araw. Para balang araw ay ano? Para makita ko siyang naghihirap habang ang anak ng kabit ay nagpapakasa sa yaman ko. Hinampas ko ang mesa, ang tunog nito ay tila isang putok ng baril sa katahimikan. Sino ang nag-aalaga sa kanya ngayon? Si Manang Rosa po, ang labandera ng mga Vergara. Ang batang si Esperanza, siya ang batang laging pinagagalitan ni Selena sa mansion. Napatigil ang mundo ko. Esperanza. Ang batang nasa fountain. Ang batang nakita kong sinasaktan ng supervisor. Ang sarili kong anak ay naging alipin sa sarili kong tahanan. Ang puot na nararamdaman ko ay tila bulkang sasabog na. Ngunit bago ko pa maitalaga ang susunod kong hakbang, ang aking telepono ay tumunog. Isang mensahe mula kay Selena. Isang litrato ng aking lumang passport at isang litrato ni Esperanza na hawak-hawak niya ang isang pirasong buhok. I know who you are, Mireya. At alam ko rin kung sino ang batang ito. Let's play a game. The Port of Batangas, in exchange for this girl's life. You have 1 hour. Ang aking hininga ay naging mabigat. Ang lamat sa aking maskara ay tuluyan ng nabasag, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang determinasyong pumatay. 1 oras, 60 minuto para sa 6 na taong pangungulila. Tinitigan ko ang timer sa aking telepono habang ang bawat pagpitik ng segundo ay tila tunog ng isang bumibigay na tulay. Ngunit hindi ako nanginig. Hindi ako tumulo ang luha. Ang takot ay isang luho na matagal ko nang ibinaon sa bangin ng Batangas. Ang tanging nararamdaman ko ngayon ay ang talas ng aking isipan, na parang isang bagong hasang patalim na handang humiwa sa lalamunan ng sinumang humarang sa akin. Miss Serena, handa na ang mga tauhan natin, bulong ni Marcus, ang aking head of security. Nakatrace na namin ang pinagmulan ng signal. Hindi sila malayo. Nasa lumang warehouse sila sa pantalan ng Batangas, ang mismong lugar na hinihingi ni Selena. Ibigay niyo ang gusto niya.
Sabi ko ang aking boses ay walang anumang bakas ng kaba. Ihanda ang mga dokumento ng paglilipat ng pagmamay-ari ng Port of Batangas. Ngunit tiyakin nyo na ang bawat lagda doon ay may kasamang lason na hindi nila inaasahan. Sumakay ako sa aking itim na SUV. Habang mabilis kaming bumabagtas sa kalsada, muling nagplay sa aking isipan ang mukha ni Esperanza. Ang kanyang maliliit na kamay na puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho, ang kanyang mga mata na tila laging humihingi ng tawad sa mundong wala namang kasalanan sa kanya. Ang galit sa aking dibdib ay hindi isang apoy na nagwawala, kundi isang nagyayelong hangin na nagpapatigas sa aking bawat desisyon. Nakarating kami sa pantalan. Ang amoy ng dagat at kalawang ay sumalubong sa akin kasabay ng tunog ng mga alon na humahampas sa mga semento. Sa loob ng madilim na warehouse nakita ko si Selena. Nakaupo siya sa isang crate kampanteng naglalaro ng kanyang mga kuko, habang sa likuran niya ay nakatali si Esperanza sa isang silya. Ang bata ay nakapiring, ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot. Exactly 59 minutes, Mireya, o mas gusto mong tawaging Serena. Tumayo si Selena, ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa malawak na bodega, isang tunog na kasing pangit ng kanyang kaluluwa. I must admit your new face is expensive, pero ang amoy ng isang talunang asawa, hindi mo yan mabubura ng kahit anong pabango. Nasaan ang mga dokumento, Selena, ta? Diretsahan kong tanong. Lumakad ako palapit sa kanya, hindi pinapansin ang mga lalaking may hawak na baril sa paligid. Ang bawat hakbang ko ay puno ng awtoridad, tila ako ang nagmamay-ari ng bawat hibla ng hangin sa lugar na yon. Ibigay mo muna ang pirmadong deed of transfer para sa Port of Batangas at ibibigay ko sa iyo ang basurang ito. Itinuro niya si Esperanza ng may pandidiri. Ang isiping ang batang ito ang tunay na tagapagmana ng mga Salcedo habang ginagawa ko siyang katulong. It was the best revenge, Mireya. Every time she cried, I felt like I was slapping you. Isang munting ngiti ang sumilay sa aking mga labi, isang ngiting nagpatigil sa tawa ni Selena. Revenge, Selena, you are so small-minded. Akala mo ba ang pantalan lang ang habol ko? Inilabas ko ang isang folder mula sa aking bag at ibinato ito sa paanan niya. Basahin mo ang huling pahina. Mabilis na pinulot ni Selena ang folder, ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman. Ngunit habang nagbabasa siya, ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago mula sa tagumpay patungo sa matinding pagkalito at takot. Ano ito? Bakit nakapangalan kay Dante ang lahat ng utang na nakapaloob sa property na ito? This is not a deed of transfer. This is a confession of bankruptcy. You wanted the port, Selena. Now you have it, kasama ang 5 bilyong pisong utang na nakakabit dito. Malamig kong paliwanag. The moment you sign those papers, you and Dante are officially owners of a massive liability. At dahil ang mga dokumentong yan ay dumaan sa international court, walang takas ang asawa mo. Within 24 hours, the police will be at your doorstep for money laundering and fraud. You bitch, sigaw ni Selena. Itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin ako, ngunit bago pa siya makalapit, ay mabilis ko siyang nasunggitan sa leeg. Itinulak ko siya sa pader, ang aking muka ay pulgada na lang mula sa kanya. Huwag mo akong susubukan, Selena. Hindi na ako ang babaeng itinulak mo sa bangin. Bulong ko, ang bawat salita ay parang isang hatol. Ibinigay mo sa akin ang passport ko bilang ebidensya, salamat. Dahil doon napatunayan ko na ang pagkamatay ni Mireya Salcedo ay isang kaso ng attempted murder, and guess whose fingerprints are all over that passport? Nanlaki ang mga mata ni Selena. Ang kanyang panginginig ay naramdaman ko sa aking mga kamay. Sa sandaling iyon, narinig namin ang tunog ng mga sirena ng pulis mula sa malayo. Marcos, kunin ang bata. Utos ko nang hindi inaalis ang tingin kay Selena. At ikaw, Selena, paghandaan mo ang bawat gabi sa loob ng selda. Doon walang diamante, walang sutla, at walang Dante na magliligtas sa'yo. Binitawan ko siya ng may pandidiri. Tumakbo ako kay Esperanza at mabilis na tinanggal ang kanyang piring. Nang makita niya ako, ang bata ay hindi umiyak. Tinitigan niya ako ng matagal, tila kinikilala ang isang kaluluwang matagal na niyang hinahanap. Nanay, bulong niya, ang kanyang boses ay parang isang mahinang huni ng ibon. Ang aking pusong gawa sa yelo ay tila bahagyang natunaw, ngunit agad ko itong pinigilan. Hindi pa tapos ang laban. Tahan na, Esperanza, nandito na ang hustisya. Habang karga-karga ko ang aking anak, palabas ng bodega nakita ko si Dante
nakapakararating lang hinihingal, at gulo-gulo ang suot. Nang makita niya ako ang tunay na ako sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay napaluhod siya sa semento. Mireya, patawarin mo ako? Iyak niya isang tunog na kasing walang kwenta ng kanyang mga pangako. Hindi ko siya sinagot. Lumakad ako ng diretso patungo sa aking sasakyan, hindi man lang siya nilingon. Ngunit bago kami tuluyang makaalis isang pagsabog ang narinig namin mula sa loob ng bodega. Ang apoy ay muling sumiklab tila tinutupok ang huling anino ng aking nakaraan. Ang liwanag ng bukang liwayway sa Maynila ay tila hindi kayang tunawin ang lamig na nananatili sa aking sistema. Nakaupo ako sa likuran ng aking SUV habang pinagmamasdan ng balita sa aking tablet. Ang headline ay naglalakihan, Vergara Group faces massive fraud and bankruptcy charges. Dante Vergara and Selena Aragon under investigation. Isang munting kislap ng katuwiran ang sumilay sa aking mga mata. Hindi ito ang dulo kundi ang simula lamang ng kanilang paghihirap. Sa tabi ko mahimbing na natutulog si Esperanza. Ang kanyang maliit na ulo ay nakasandal sa aking hita at sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, naramdaman ko ang tunay na bigat ng pagiging isang ina. Hinaplos ko ang kanyang buhok dahan-dahan at maingat tila baka mabura ang sandaling ito kung lalakasan ko ang aking hipo. Ngunit nang makita ko ang mga pilat sa kanyang braso mula sa pagtatrabaho sa mansyon ng mga Vergara, muling tumigas ang aking panga. Ma'am Serena, nasa tapat na tayo ng mansyon ng mga Vergara, anunsyo ni Marcos. Tiningnan ko ang malaking gate na dati kong tinuring na pasukan ng aking tahanan. Ngayon may nakasabit na itong foreclosure notice mula sa bangko, ang bangkong pagmamay-ari ko na ngayon, sa ilalim ng isang shell company. Lumabas ako ng sasakyan, suot ang aking puting coat na tila sumisimbolo sa kalinisan ng katarungang aking bitbit. Sa loob ng mansyon, ang kaguluhan ay abot langit. Nakita ko si Doña Remedios na pilit na itinatago ang kanyang mga mamahaling bag sa loob ng mga balikbayan box. Si Dante naman ay nakaupo sa sofa, hawak ang kanyang ulo, habang si Selena ay nagsisisigaw sa telepono, sinusubukang tawagan ng mga abogadong matagal na kaming binayaran para hindi sila sagutin. Ano ang ginagawa mo rito, Serena? Sigaw ni Doña Remedios nang makita ako. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Hindi mo ba nakikita? May krisis kami, umalis ka sa pamamahay ko. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ko. Lumakad ako sa gitna ng sala at kinuha ang isang kristal na figurin, isang mamahaling dekorasyon na ako ang bumili noon. Dahan-dahan ko itong binitawan sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay bumasag din sa huling pag-asa sa kanilang mga mukha. Ang pamamahay mo, Doña Remedios, itinaas ko ang aking kilay. Check your records. Ang mansyong ito ay hindi na sa inyo simula 8:00 ng umaga. I bought the mortgage, I am the owner. At nandito ako para palayasin ang mga squatter na sumira sa buhay ko. You can't do this, sigaw ni Dante. Tumayo siya at akmang lalapit sa akin, ngunit hinarangan siya ni Marcos. Serena, please, may pinagsamahan tayo, may anak tayo, si Inigo. Huwag mong gamitin ang pangalan ng batang iyon para iligtas ang sarili mo, Dante, bulyaw ko. Ang boses ko ay bumuwal sa kanyang bawat depensa. Alam ko ang totoo. Inigo is Selena's son. At ang tunay kong anak, ginawa ninyong alipin sa bahay na ito, nanigas ang buong pamilya. Ang katahimikan ay naging kasing pait ng lason. Nakita ko ang pagkabigla sa mga mata ni Doña Remedios at ang pag-iwas ng tingin ni Selena. Dante? Ano ang sinasabi niya? Tanong ng matanda, ang kanyang boses ay nanginginig. Wala siyang ebidensya, sigaw ni Selena, pilit na nag-aamok kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Mireya is dead. This woman is just an imposter. Then call the police, Selena, hamon ko. Call them. Let them take the DNA tests. Let them investigate the attempted murder in Batangas. Let them ask Nurse Lita kung magkano ang ibinayad mo para itapon ang anak ko. Sa pagkakataong iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Inigo. Nakita niya ang kaguluhan, ang mga kahon at ang kanyang mga magulang na tila mga talunang hayop. Tumakbo siya sa akin at humawak sa aking laylayan. Nanay Mireya, aalis na po ba tayo? Tanong ng bata. Tumingin ako kay Dante at Selena. Ang sakit sa kanilang mga mata nang makitang ang sarili nilang anak ay sa akin humihingi ng proteksyon ay ang pinakamasarap na ganti. Hindi ko itinaboy ang bata. Kahit na hindi ko siya dugo at laman 6 na taon ko siyang minahal,
at hindi ako tulad nila na kayang magtapon ng bata para sa pera. Marcos, ilabas ang lahat ng gamit nila sa kalsada. Ngayon din utos ko nang hindi inaalis ang tingin kay Selena. And Dante, check your email. Ang merger papers na pinirmahan mo, it contains a clause of personal liability. Ang lahat ng nakatagong asset mo sa Switzerland naka-freeze na rin. Nagsimulang magwala si Selena, pilit na sinusugod ang mga tauhan ko, habang si Doña Remedios ay nawalan ng malay sa sofa. Si Dante naman ay muling napaluhod, tila isang rebulto ng kabiguan. Wait, Serena, habol ni Dante habang papalabas ako. May isang bagay kang hindi alam. Ang lalaking tumutulong sa'yo, ang misteryosong investor na nagbigay sa'yo ng kapital, hindi mo ba tinatanong kung bakit niya ito ginagawa? He's not who you think he is. Napatigil ako sa bukana ng pinto. Isang malamig na hangin ang umihip, tila nagdadala ng bagong misteryong hindi ko pa natutuklasan. Lumingon ako ng bahagya sapat na para makita ang kanyang desperadong mukha. Sino siya, tanong ko? Siya ang lalaking may dahilan para mas magalit sa'yo kaysa sa akin, sagot ni Dante nang may nakakatakot na ngiti. Check the name behind the Montemayor Group again, Mireya. You're just another pawn in a much bigger game. Hindi ko ipinakita ang aking gulat. Tuluyan na akong lumabas at sumakay sa sasakyan kung saan naghihintay si Esperanza. Ngunit sa aking isipan ang mga salita ni Dante ay tila isang bagong binhi ng pagduda. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa gumuguhong mundo ng mga Vergara, isang itim na kotse ang nakasunod sa amin mula sa malayo. Kinuha ko ang aking telepono at tiningnan ang profile ng aking misteryosong backer. Sa unang pagkakataon, napansin ko ang isang maliit na detalye sa kanyang logo, isang marka na pamilyar sa nakaraan ng aking ama. Isang lihim na hindi kailanman nabanggit sa akin. Hindi pa man nagtatagal ang katahimikan sa loob ng sasakyan, ay muling binuwag ito ng isang balitang tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking likuran. Si Marcos, na kanina pa nakatitig sa kanyang monitor, ay lumingon sa akin nang may bakas ng pag-aalala. Ma'am Serena, nawawala si Inigo. Ang tracker na inilagay natin sa kanyang relo ay biglang huminto sa isang abandonadong warehouse malapit sa lumang pantalan. Mukhang nakuha siya ni Selena bago pa man tayo makaalis sa mansyon. Napakuyom ang aking mga palad. Ang tuso ni Dante, ang kanyang mga salita kanina tungkol sa misteryosong backer, ay isa lamang palihim na taktika upang makuha ang aking atensyon habang isinasagawa ni Selena ang kanyang desperadong hakbang. Hindi ko hahayaang maging biktima ang bata kahit na hindi ko siya tunay na dugo. Sa loob ng 6 na taon, ang kanyang mga tawa ang tanging nagdugtong sa akin sa mundong ito. Iikot ang sasakyan, utos ko ang aking boses ay mas malamig pa sa bakal. Esperanza, manatili ka rito kasama ang 2 guards. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ako bumabalik. Nakarating kami sa warehouse sa loob lamang ng 10 minuto. Ang gusali ay tila isang malaking kalansay ng nakaraan, puno ng kalawang at alikabok. Pagpasok ko, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng aking sariling mga hakbang na umaalingaw sa malawak na espasyo. Walang tunog ng pag-iyak, walang sigaw. Isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa akin. Sa gitna ng bodega, sa ilalim ng isang nag-iisang ilaw na kumukurap-kurap, nakita ko si Selena. Gulo-gulo ang kanyang buhok, ang kanyang mamahaling gown ay punit-punit na, at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Hawak niya ang isang maliit na kutsilyo, nakatutok sa leeg ni Inigo na nakatali sa isang silya. Huwag kang lalapit, Mireya. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Alam kong ikaw yan, ang bawat galaw mo, ang bawat titig mo. Hinding-hindi ako magkakamali. Akala mo ba ay matatalo mo ako sa sarili kong laro? Ibibigay mo sa akin ang lahat ng perang ninakaw mo o papatayin ko ang batang ito. Huminto ako sa paglalakad. Hindi ako nagpakita ng takot. Tinitigan ko siya ng may halong pandidiri. Perang ninakaw ko, Selena, ang kapal ng mukha mong gamitin ang salitang ninakaw habang nakatayo ka sa gitna ng mga krimen mo. Ang batang hawak mo ay sarili mong anak. Ganyan ka na ba kadesperada para gamitin pati ang sarili mong dugo? Anak pa ha, kawu. Tumawa siya ng pagkakisang tunog na kasing sakit ng pagkiskis ng bakal sa semento. He's just a tool, Mireya. Just like how Dante used you. At ngayong wala na akong pera, wala na rin siyang silbi sa akin kundi ang maging tiket ko palabas ng bansang ito. Dahan-dahan akong humakbang muli, ang aking mga mata
ay nakapako sa kanyang kamay na nanginginig. Ibigay mo ang bata, Selena, at baka sakaling mapakiusapan ko ang korte na huwag kang itapon sa pinakamadilim na selda. Huwag mo akong diktahan. Akmang ladiit niya ang kutsilyo sa leeg ni Inigo nang biglang magsalita ang bata. Mommy, bakit niyo po ito ginagawa? Bulong ni Inigo ang kanyang mga luha ay dahan-dahang umaagos sa kanyang pisngi. Sabi niyo po, mahal niyo ako. Napatigil si Selena. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Sa pagkakataong iyon, tinanggal ko ang aking suot na coat at inihagis ito sa sahig. Isang simbolo na tinatapos ko na ang pagpapanggap. Tingnan mo ako, Selena. Sabi ko. Ang aking boses ay puno ng awtoridad na hindi niya kayang baliin. Oo, ako si Mireya, ang babaeng iniwan ninyong nag-aapoy sa bangin, ang babaeng kinuhaan ninyo ng anak ng yaman at ng dangal. Bumalik ako hindi lang para sa pera kundi para ipakita sa iyo kung gaano kakaliit na tao. Habang abala siya sa pakikinig sa akin, isang mabilis na senyas ang ibinigay ko kay Marcos na nasa anino. Sa isang iglap, isang matalim na tunog ng bakal ang bumasag sa katahimikan, isang tranquilizer dart ang tumama sa balikat ni Selena. Nabitawan niya ang kutsilyo at dahan-dahang bumagsak sa semento ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa akin hanggang sa mawalan siya ng malay. Mabilis kong tinakbo si Inigo at kinalagan siya. Niyakap ako ng bata nang mahigpit nanginginig ang kanyang buong katawan. Nandito na ako, Inigo. Wala nang mananakit sa'yo. Nanay Mireya, ayoko na po sa kanila, hikbi ng bata. Binuhat ko siya palabas ng warehouse. Ngunit bago pa kami makarating sa pinto, sumulpot mula sa madilim na sulok si Dante. May hawak siyang baril, ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon at puot. Huwag mong ituloy ang pag-alis, Mireya, anas ni Dante ang kanyang boses, ay tila galing sa isang taong wala nang mawawala. Kung hindi tayo magiging pamilya sa mansyong iyon, magiging pamilya tayo sa kabilang buhay. Itinutok niya ang baril sa aming direksyon. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis, ngunit ang aking isipan ay nanatiling lohikal. Iniharang ko ang aking katawan kay Inigo. Gawin mo, Dante, hamon ko. Putukin mo ang baril na iyan at patunayan mo sa buong mundo na ikaw ang pinakaduwag na lalaking nakilala ko. Ngunit tandaan mo, bago pa tumama ang bala sa akin, ang lahat ng ebidensya ng pagpatay mo sa aking ama ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Hindi ka lang mamamatay tao, Dante. Ikaw ay isang talunang mamamatay tao. Nanginig ang kamay ni Dante. Ang baril ay tila naging napakabigat para sa kanya. Isang matalim na tunog ng mga sirena ng pulis ang dahan-dahang lumalakas papalapit sa aming kinaroroonan. Napaluhod si Dante sa semento, binitawan ng baril at nagsimulang umiyak, isang tunog ng pagsisisi. Nahuli na para sa kahit anong kapatawaran. Tapos na ang laro, Dante, sabi ko habang patuloy na naglalakad palabas. Paglabas namin sa malamig na hangin ng gabi, sinalubong kami ng mga pulis. Ngunit sa di kalayuan, nakita ko ang isang misteryosong lalaki na nakasandal sa isang itim na sasakyan. Iyon ang aking backer. Sa unang pagkakataon, lumakad siya patungo sa akin at tinanggal ang kanyang salamin. Ang aking hininga ay tila tumigil nang makilala ko ang kanyang mukha. Iyon ay si Gabriel Montemayor, ang lalaking sinasabi ng aking ama na namatay na sa isang aksidente. Ilang taon na ang nakalilipas. At sa kanyang kamay, hawak niya ang isang luma at kupas na litrato ng aking ina. Welcome back to the family, Mireya Khan, sabi niya nang may malamig na ngiti. Ang asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay sumasayaw sa basang semento ng pantalan, tila mga aninong nagdiriwang sa pagbagsak ng mga makasalanan. Nakatayo ako sa gitna ng kaguluhan, yakap-yakap si Inigo sa aking kaliwa at si Esperanza sa aking kanan. Sa unang pagkakataon, ramdam ko ang dalawang tibok ng puso na sumasabay sa akin. Ang isa ay dugo ko, ang isa naman ay bunga ng 6 na taong pag-aaruga. Sa harap ko si Dante ay kinakaladkad ng mga awtoridad. Ang kanyang mukha ay puno ng putik, ang kanyang taksido ay punit-punit, at ang kanyang mga mata ay walang ibang makita kundi ang kawalan. Wala na ang mapang-aping ngiti. Wala na ang mapanirang mga salita. Ang hiya na pilit niyang itinago sa likod ng kanyang yaman ay tuluyan ng bumalot sa kanya sa harap ng maraming saksi. Mireya, magbabayad ka, hindi pa ito tapos, sigaw ni Selena habang isinasakay sa kabilang presinto. Ang kanyang boses ay pumapatid sa katahimikan ng gabi, ngunit wala na itong talas. Para na lamang siyang isang asong ulol
na pilit kumakawala sa kadena. Hindi ko sila sinagot. Tinitigan ko lang sila ng may malamig na paghamak hanggang sa mawala ang tunog ng kanilang mga boses. Ang hustisya ay hindi isang mabilis na kidlat. Ito ay isang dahan-dahang pagpiga sa leeg hanggang sa mawala ng hininga ang iyong kaaway. At ngayong gabi, narinig ko ang huling lagutok ng kanilang imperyo. You handled that well, Mireya. O mas gusto mong tawaging Serena? Ang boses ni Gabriel Montemayor ay bumasag sa aking pag-iisip. Hinarap ko siya, ang lalaking nagbigay sa akin ng pangalawang buhay, ang lalaking akala ng aking ama ay matagal nang kinuha ng kamatayan. Ang kanyang tindig ay kasing tigas ng mga gusaling pagmamay-ari niya at sa kanyang mga mata ay nakikita ko ang isang pamilyar na bagsik, ang dugo ng mga Montemayor. Bakit, Gabriel, tanong ko? Bakit mo ako tinulungan? Bakit ka nagtago sa anino sa loob ng maraming taon habang ang pamilya natin ay unti-unting winawasak ni Dante? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumakad siya palapit sa akin, ang bawat hakbang niya ay may kasamang awtoridad na tila nagpapatigil sa mundo. Hindi lang si Dante ang kalaban dito, Mireya. Ang tatay mo, si Don Alfonso, may mga sikreto siyang ibinaon kasama ng kanyang pangalan. At ang kapital na ibinigay ko sa iyo, iyon ay bahagi lamang ng kung ano ang ninakaw sa ating pamilya bago ka pa isilang. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko habang mas hinihigpitan ng yakap sa dalawang bata. Isang laro ang pinasukan mo at matagumpay mong napatunayan na karapat-dapat kang maging isang Montemayor, anas ni Gabriel. Ngunit huwag mong isipin na tapos na ang lahat dahil lang nakakulong na ang mga Vergara. Ngayong hawak mo na ang kanilang mga ari-arian, ikaw na ang bagong target ng mga taong nagpabagsak sa tatay mo. Kinuha niya ang isang itim na folder mula sa loob ng kanyang sasakyan at inabot ito sa akin. Basahin mo yan pag-uwi mo. Diyan mo malalaman na ang aksidente mo sa Batangas ay hindi lang plano ni Dante at Selena. May basbas yan ng isang taong mas makapangyarihan. Isang taong hanggang ngayon ay tinatawag mong kaibigan. Naramdaman ko ang paglamig ng aking sikmura. Ang akala kong dulo ng aking paghihiganti ay tila isa lamang panimula ng isang mas malaking digmaan. Tiningnan ko ang folder, tila ito ay isang bombang handang sumabog. Tara na, Esperanza, Inigo. Sabi ko sa mga bata, pilit na pinapanatiling matatag ang aking boses. Uwi na tayo. Sumakay kami sa sasakyan ni Gabriel. Habang bumabagtas kami sa tahimik na lansangan ng Maynila, tinitigan ko ang reflection ko sa bintana. Ang mukha ni Serena Montemayor ay hindi na naghahanap ng katarungan. Ang nakikita ko ngayon ay isang babaeng handang pumatay para maprotektahan ang kanyang mga anak. Pagdating sa mansyon, ang mansyong ngayon ay akin na sinalubong kami ng katahimikan. Inihatid ko ang mga bata sa kanilang silid. Si Esperanza ay mabilis na nakatulog habang si Inigo ay humawak sa aking kamay bago ipikit ang kanyang mga mata. Nanay, hindi na po bababalik ang masamang panaginip, bulong ng bata. Hindi na, anak. Ako na ang magiging bangungot ng sino mang susubok na saktan kayo. Sagot ko habang hinahalikan ang kanyang noo. Lumabas ako ng silid at naupo sa malawak na library. Dahan-dahan kong binuksan ang folder na ibinigay ni Gabriel. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga transaksyon, mga larawan, at mga sulat na nagpapatunay ng isang sabutan. Ngunit ang huling dokumento ang nagpatigil sa tibok ng puso ko. Isang sertipiko ng pagmamay-ari ng isang kumpanya na lihim na nagpopondo sa Vergara Group sa loob ng 10 taon. At ang pangalan ng may-ari, ang pangalang nakasulat sa ibaba, ay ang tanging taong pinagkatiwalaan ko noong panahon ng aking pagpapagaling. Nabalik lamang ang aking diwa nang makarinig ako ng dahan-dahang pagkatok sa pinto. Bumukas ito at pumasok si Gabriel, may hawak na baso ng alak. Nalaman mo na ba, Pkog? Tanong niya nang may malamig na tono. Bakit mo ito ginagawa, Gabriel? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig sa galit. Kung alam mo ang lahat ng ito, bakit mo ako hinayaang magdusa? Bakit mo hinayaang mamatay ang tatay ko? Dahil kailangan mong maging matigas, Mireya. Ang isang Montemayor ay hindi nililigtas, sila ang nagliligtas sa sarili nila, sagot niya. At ngayon handa ka na para sa huling hakbang. Biglang tumunog ang alarm system ng mansyon. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong bahay na nagmula sa direksyon ng gate. Ang mga kristal na bintana ay nagkadurog-durog at ang usok ay dahan-dahang pumasok sa silid. Nandito na sila.
Bulong ni Gabriel habang inilalabas ang kanyang baril. Tinakbo ko ang silid ng mga bata. Ang puso ko ay punong-puno ng takot ngunit ang aking isipan ay nananatiling malinaw. Hindi ako papayag na makuha nila ang mga anak ko. Hindi ngayong hawak ko na ang lahat. Ang usok ay tila isang dambuhalang kamay na sumasakal sa bawat sulok ng library. Ang amoy ng pulbura at nasusunog na papel ay humalo sa malamig na hangin na nanggagaling sa mga basag na bintana. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagpadala sa kaba na tila gustong bumuwag sa aking tuhod. Sa halip ang unang pumasok sa isip ko ay ang dalawang bata sa kabilang silid. Marcus Gabriel, ang mga bata ang boses ko ay matalim walang bahid ng takot tanging utos na dapat sundin. Mabilis akong tumakbo sa pasilyo habang ang bawat hakbang ko sa nagkadurog-durog na kristal ay naglilikha ng tunog na tila mga babala ng panganib. Nang marating ko ang silid ni Esperanza at Inigo, nakita ko silang nakatago sa ilalim ng mabigat na kama. Nanginginig ngunit tahimik isang instinct na nakuha nila mula sa mga taon ng paghihirap sa ilalim ng mga Vergara. Nandito na ang nanay. Huwag kayong gagalaw bulong ko habang kinukuha ang aking telepono. Isang pindot sa security app at ang mga bakal na shutter ng bawat bintana sa mansyon ay dahan-dahang bumaba lumilikha ng isang mabigat na tunog ng metal na sumasara. Ginawa ko ang mansyong ito na isang kuta bago pa man mangyari ang gabing ito. Nabalik ako sa library kung saan si Gabriel ay abala sa pakikipag-usap sa radyo. Ang kanyang mukha ay blangko, tila ang ganitong klaseng kaguluhan ay karaniwang araw lamang para sa kanya. Ngunit sa kanyang kamay, ang isang folder na kanina pa namin binabasa ay nananatiling mahigpit ang hawak. Sila ang cleaners ng grupo ni Attorney Mendoza Mireya Anas ni Gabriel habang nakatingin sa monitor ng CCTV. Ang iyong pinagkakatiwalaang abogado. Ang taong nag-ayos ng iyong bagong pagkatao. Siya ang utak sa likod ng pagkalunod ng kumpanya ng tatay mo 10 taon na ang nakalilipas. At ngayon ikaw ang huling saksi na kailangan niyang burahin. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ko. Attorney Mendoza. Ang taong umiyak pa sa harap ko nang malamang buhay ako. Ang taong nangako na ibabalik ang lahat sa akin. Ang bawat tulong niya ay isa palang dahan-dahang paghatak sa akin patungo sa isang bitag na mas malalim kaysa sa bangin ng Batangas. Ang akala niya ay isa pa rin akong Mireya, na madaling lokohin sabi ko habang tinititigan ng screen, kung saan ang mga lalaking nakamaskara ay sinusubukang pasukin ang main gate. Hindi niya alam na ang bawat transaksyong ipinagawa ko sa kanya ay may kasamang trapdoor. If I fall, Attorney Mendoza falls with me. And he knows that. Biglang tumunog ang aking personal na telepono. Isang video call. Sinagot ko ito at lumitaw ang mukha ni Attorney Mendoza. Nakaupo siya sa isang marangyang opisina humihitit ng tabako, tila hindi siya ang nag-utos ng pagsabog sa aking tahanan. Mireya Hiha, you should have just stayed dead. Ang kanyang boses ay malumanay puno ng peking awa na mas nakakadiri kaysa sa galit ni Dante. Ang yaman ng mga Montemayor ay hindi para sa isang babaeng emotional na tulad mo. Ibigay mo ang access code sa global accounts ni Gabriel at ititigil ko ang pag-atake. At higit sa lahat mananatiling buhay ang mga batang kasama mo. Attorney, you're talking too much, putol ko sa kanya. Ang aking mukha sa screen ay nananatiling kasing tigas ng marmol. Do you really think I'm that stupid? Ang lahat ng accounts na sinasabi mo ay wala na sa Singapore. Inilipat ko na ang mga ito sa isang decentralized trust na tanging si Esperanza lamang ang makakabukas pagdating ng panahon. Kung mamamatay ako ngayon, walang makukuha ang sino man sa inyo. Ni isang sentimo, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Mendoza. Ang kanyang kampanteng ngiti ay napalitan ng isang mapanganib na kunot sa noo. You're bluffing. Try me, hamon ko. At habang nag-iisip ka, check the news. Ang live feed ng usapan nating ito ay kasalukuyang naka-broadcast sa bawat news portal sa bansa. Marcus had it wired the moment you called. You just confessed to an attempted murder of a billionaire heiress on national television. Nabitawan ni Mendoza ang kanyang tabako. Sa labas ng mansyon ang tunog ng mga sirena ay dahan-dahang lumalakas hindi lang isang patrol car, kundi isang buong batalyon ng mga awtoridad na matagal nang binayaran ni Gabriel para sa sandaling ito. Dignidad Attorney. Iyan ang tanging bagay na hindi niyo kayang bilhin. Sabi ko bago ko tuluyang pinutol ang linya. Lumingon ako kay Gabriel. Tapusin na natin ito. Lumabas kami ng library patungo sa main hall.
Ang mga pintuan ay dahan-dahang bumukas at sumalubong sa amin ang mga pulis. Kasunod ang mga tauhan ni Mendoza na isa-isang pinadapa sa lupa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Dante. Nakatakas siya mula sa presinto sa tulong ng mga tauhan ni Mendoza at ngayon ay nakatayo siya sa dulo ng hagdan, may hawak na kutsilyo. Ang kanyang mga mata ay wala na sa tamang huwisyo. Ang dating makisig na Dante ay mukhang isang bangkay na naglalakad. Mireya, kung hindi ka mapupunta sa akin walang sino mang pwedeng magkaroon sa iyo, susugod siya sa akin ngunit hindi ako kumilos. Hindi ako kumurap. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon, ngunit hindi ako ang natamaan. Ang bala ay tumama sa sahig sa pagitan ng mga paa ni Dante na nagmula sa baril ni Gabriel. Don't waste a bullet on a dead man. Gabriel, sabi ko habang dahan-dahang lumalapit kay Dante. Ang bawat hakbang ko ay puno ng puot at tagumpay. Nang makalapit ako sa kanya, tinitigan ko siya sa mata. Ang lalaking pinangakuan ko ng buhay. Ang lalaking sumira sa akin. Dinampot ko ang kutsilyo na nabitawan niya dahil sa gulat. At dahan-dahan ko itong inilapit sa kanyang mukha. Naramdaman ko ang kanyang panginginig, ang kanyang takot, na tila isang masarap na musika sa aking pandinig. Dante, bulong ko, ang bawat salita ay may dalang bigat ng 6 na taong pagdurusa. You thought you killed me in Batangas, but the truth is, you only killed the weak girl you could control. The woman standing in front of you now is your creator and your destroyer. You have nothing. No name, no money, no son, and no future. Isang malakas na sampal ang ibinigay ko sa kanya, isang sampal na hindi lang para sa akin kundi para kay Esperanza, para sa tatay ko, at para sa bawat babaeng minalit ng mga lalaking tulad niya. Ang tunog ng aking palad sa kanyang pisngi ay tila ang huling tuldok sa aming kasaysayan. Dalhin niyo siya, utos ko sa mga pulis, at siguraduhin ninyong sa pinakamadilim na selda siya mapupunta kung saan ang tanging maririnig niya ay ang tunog ng sarili niyang pagsisisi. Habang kinakaladkad si Dante palabas, lumapit sa akin si Esperanza at Inigo. Niyakap nila ang aking mga binti at sa unang pagkakataon naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang mansyong ito na dati ay puno ng kasinungalingan ay dahan-dahang nalilinis ng liwanag ng katarungan. Tapos na po ba, nanay, tanong ni Esperanza? Tapos na ang gyera, anak, sagot ko, habang nakatingin sa labas kung saan ang araw ay dahan-dahang sumisikat. Pero ang ating bagong buhay, nagsisimula pa lang. Lumingon ako kay Gabriel na nakatayo sa anino. Alam kong marami pa kaming pag-uusapan tungkol sa aming pamilya, tungkol sa mga Montemayor. Pero sa ngayon, ang mahalaga ay ang init ng mga kamay ng mga batang ito sa aking palad. Ang dagat ng Batangas ay kalmado na. Ang mga alon na dating tila mga dambuhalang kamay na humahatak sa akin sa kamatayan ay dahan-dahan na lamang humahalik sa pampang lumilikha ng isang banayad na ritmo na tila isang oyayi ng kapayapaan. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming bagong bahay bakasyunan, suot ang isang puting bestido na sumasabay sa ihip ng hanging dagat. Hawak ko ang isang baso ng mainit na kape. Pinagmamasdan ang pagsikat ng araw, ang liwanag na hindi na muling mabubura ng anumang anino. Nanay, tingnan niyo po ang nakuha naming shells. Lumingon ako nang may ngiti na hindi na kailangang pilitin. Si Esperanza at Inigo ay tumatakbo patungo sa akin, ang kanilang mga paa ay puno ng buhangin at ang kanilang mga mukha ay nagniningning sa dalisay na kaligayahan. Sa pagkakataong ito, wala nang piring, wala nang takot, at wala nang mga anino ng nakaraan na sumusunod sa kanila. Inigo, kahit na hindi ko tunay na dugo, ay nanatiling kapatid sa puso ni Esperanza. Sa kanila, natagpuan ko ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ito laging tungkol sa parehong apelyido, kundi tungkol sa kung sino ang handang manatili kapag ang lahat ay gumuho na. Napakaganda, mga anak, sabi ko habang hinahaplos ang kanilang mga buhok. Ang bawat haplos ko ay may kasamang pangako na habang ako ay humihinga, walang sino mang makakapanakit sa kanila muli. Naupo ako sa wooden bench at dahan-dahang binuksan ang huling ulat mula kay Marcus. Si Dante at Selena ay pormal ng hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Ang balita sa loob ng selda ay hindi maganda para sa kanila. Si Dante ay nawalan na ng katinuan, laging sumisigaw ng aking pangalan sa gitna ng gabi, habang si Selena ay tuluyan ng nilayuan ng lahat, pati na ng kanyang sariling pamilya. Ang kanilang hiya ay naging isang walang katapusang rehas na hinding-hindi nila matatakasan.
Si Attorney Mendoza naman ay kasalukuyang hinaharap ang patong-patong na kaso ng plunder at murder. Marami ang nagtatanong sa akin kung napatawad ko na ba sila. Ang sagot ko ay simple. Ang pagpapatawad ay para sa mga taong humihingi nito ng may tunay na pagsisisi. Para sa akin sapat na ang katarungan. Ang pagpili na maging masaya at mabuhay ng rito ay hindi para sa kanila, ito ay para sa aking sarili. Ang pinakamitinding ganti sa mga taong sumira sa iyo ay ang makita kang buo, matatag at mas rutilant kaysa sa dati. Malalim yata ang iniisip mo, Serena. Si Gabriel ay lumabas mula sa loob ng bahay, dala ang mga dokumento ng Montemayor Foundation. Simula nang malinis ang aming pangalan, itinatag namin ang pundasyong ito upang tumulong sa mga kababaihan at mga batang biktima ng pang-aabuso. Ang yaman ng mga Montemayor ay mayroon na ngayong bagong layunin. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Gabriel. Sagot ko habang nakatingin sa malawak na asul na dagat. Hindi ka lang nakarating, Mireya. Nagtagumpay ka. Anas ni Gabriel ng may paghanga. Ang tatay mo, siguradong ipinagmamalaki ka niya ngayon. Isang munting luha ng pasasalamat ang dahan-dahang gumulong sa aking pisngi, ngunit agad ko itong pinahid ng may ngiti. Wala na ang Mireya na marupok. Ang Serena na nakatayo ngayon ay isang babaeng hinubog ng apoy, pinatigas ng sakit, at pinatatag ng pag-ibig sa kanyang mga anak. Nabalik ang aking atensyon sa dalawang batang naglalaro sa dalampasigan. Ang kanilang mga tawa ay tila isang banal na musika na bumubura sa bawat pait ng nakaraan. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga utang ay nabayaran na, at ang dangal ay naibalik na sa dapat nitong kalagayan. Ang buhay ay hindi laging madali, at alam kong darating pa ang mga pagsubok. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako tatakbo. Hindi na ako magtatago. Ako ay isang babae, isang ina, at isang Montemayor. At ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa paghihiganti, ito ay nagsisimula sa isang bagong pag-asa. Dahil sa bawat paglubog ng araw, may darating na bukang liwayway. At sa pagkakataong ito, ang liwanag ay sa akin na.